Nagsimula ang pelikula sa isang laban sa basketball ng mga kababaihan na nagdiwang ng kanilang tagumpay sa pamamagitan ng pag-angat sa kanilang coach na si Coach Don. Isang araw nang si Coach Don ay nakikipaglaro sa kanyang mga anak, nakatanggap siya ng tawag mula sa Texas Western University. Inalok siya ng universidad na mag-coach sa kanilang maliit na campus sa lungsod ng El Paso. Pagkatapos noon ay nakipagpulong si Coach Don sa universidad, sa pulong na iyon ay nais ng lupon na siya ay magturo ng kanilang koponan sa basketball. Gayunpaman ang universidad ay hindi makapagbigay sa kanya ng malaking sweldo at sa halip ay papayagan siyang dalhin ang kanyang pamilya upang manirahan sa dormitoryo sa campus. At tumanggap ng libreng pagkain araw-araw sa kantin. Sa pagdinig nitong si Coach Don na talagang gustong maging coach ng First Division basketball team ay sa wakas ay tinanggap ang alok. Kinabukasan umalis si Coach Don at ang kanyang pamilya patungong El Paso. Pagdating nila sa campus agad siyang sinalubong ng kanyang assistant na nagngangalang Mo. Pagkatapos ay dinala siya sa kanyang silid, doon niya nakilala ang isang nagngangalang Ross, ang fitness trainer ng team na tumutulong sa paghahanda ng isang silid para sa kanya at sa kanyang asawa. Sa sandaling iyon ay nagkakilala sila ni Coach Don, ipinakilala ang kanyang asawang si Mary at ang kanilang dalawang anak. Pagkatapos ay inimbitahan ni Mo si Coach Don na maglibot sa court para tingnan ang mga manlalaro sa universidad. Napagmasdan ni Coach Don ang kakayahan at potensyal ng mga manlalaro doon. Matapos makita ang kakayahan ng mga manlalaro ay humingi siya ng budget para makapag-recruit ng mga manlalaro. Ngunit sabi ni Mo na ang budget na ibinigay ay gagamitin sa pag-aayos ng mga ilaw sa court. Dahil dito si Don ay nakipagpulong sa board ng universidad at humingi ng budget para makapag-recruit ng ilang manlalaro. Ngunit sinabi ng board na walang budget para mag-recruit ng mga manlalaro dahil ang universidad ay naglagay sa football bilang prioridad. Habang ang basketball ay hindi gaanong nabigyan ng pansin. Gayunpaman nangako silang magbibigay ng mga scholarship para sa mga manlalarong i-recruit sa team. Kahit na ang solusyon ay hindi masyadong maganda, sinubukan ni Coach Don na maghanap ng member para mapalakas ang team. Sinubukan niyang bumisita sa basketball court sa paligid ng universidad. Ngunit ang mga manlalarong nakilala niya ay laging tumatanggi kapag inanyayahan na sumali sa kanyang koponan. Dahil ang koponan ng Texas Western University ang mga Manero ay itinuturing na isang grupo ng mga talunan. Si Coach Don ay malapit nang sumuko hanggang sa makita niya ang isang itim na manlalaro ng basketball na tila naghihintay. Si Coach Don na nakikita ito bilang isang pagkakataon. Kaya pinuntahan siya ni Coach Don sa kanyang locker. Ang lalaki ay pinangalan ng Hilhil. Si Coach Don nagalok sa kanya ng full scholarship basta gusto niyang sumali sa kanyang team. Ngunit ang sagot ni Hill ay katulad ng iba na tinanggihan niya ang alok at sinabi na siya ay pagod na maging isang complimentary player lamang sa bawat koponan na kanyang sasalihan. Sinubukan ni Coach Don na kumbinsihin siya na hindi niya sasayangin ang kanyang talento kung gusto niya sumali sa kanyang koponan. Matapos kumbinsihin ni Coach Don si Hill na sa wakas ay pumayag na tanggapin ang alok at sumali sa Manero. Gayunpaman hindi sumang-ayon sina Mo at Ross sa desisyon ni Coach Don na mag-recruit ng mga itim na manlalaro. Dahil tiyak na hindi magugustuhan ng mga board ng universidad dahil sa mga oras na iyon ang rasismo noong dekada 60 ay laganap pa rin sa Amerika. Ngunit hindi pinansin ni Coach Don ang mga pagtutol ni Ross at nagpatuloy sa kanyang unang plano ng pag-recruit ng mga manlalarong African American. Si Coach Don ay nakilala ang isa pang itim na manlalaro na nagngangalang Harry na naglalaro ng basketball kasama ang kanyang kaibigan. Ngunit ang pagtatangka ni Coach Don na lapitan siya ay natakot siya at piniling tumakbo palayo sa kanya. Ngunit laking gulat niya nang makauwi siya ay hinihintay siya ni Coach Don sa kanyang bahay at nakikipag-usap sa kanyang ina. Si Coach Don ay hiniling sa ina ni Harry na hikayatin ang kanyang anak na sumali sa kanyang koponan sa pamamagitan ng paggarantiya ng isang full scholarship sa kanyang campus. Pumayag ang nanay ni Harry sa proposal ni Coach Don at agad na hiniling na sumali si Harry sa team. Wala nang ibang choice si Harry kundi ang sumunod sa utos ng kanyang ina. Hindi tumigil si Coach Don doon, ay patuloy siyang naghahanap ng mga bagong manlalaro. Sa kabilang banda nagtagumpay siya sa pag-recruit ng isa pang manlalaro na si Orson Ares. Pagkatapos ay hiniling siyang pumunta sa New York upang hikayatin ang higit pang mga itim na manlalaro na kanyang naobserbahan na sumali sa koponan. Nagtagumpay sila sa pag-recruit ng tatlong manlalaro na sina Neville Shed, Willie Worley at Willie Cager. Si Coach Don ay nagresulta sa kanya na pinagsabihan ng lupon ng universidad. Dahil nag-recruit siya ng 7 itim na manlalaro at sinabing tiyak na hindi nila ito gusto. Ngunit nanatili siyang tapat sa kanyang paraan. Sa kabilang banda ang mga itim na estudyante ay nagsimulang umangkop sa kanilang kapaligiran. Nang makilala nila ang mga puting manlalaro sa kantin ay tila hindi naging maganda ng ang ilan sa kanila. Nagsimulang magpakita ng kanilang kakayahan hanggang sa magkagulo, si Ross na nakatanggap ng ulat ay agad na pinutol ang kaguluhan. Kahit na marami na siyang na-recruit na mga itim na manlalaro ay nagdagdag pa rin si Coach Don ng isa pang itim na manlalaro na si David.
Si David ay hindi tulad ng ibang mga manlalaro na mga baguhang manlalaro ng basketball. Isa siyang profesional na manlalaro na madalas nasakop ng media. Samantalang si Jerry, isa sa mga puting manlalaro sa koponan, ay nagsabi na hiniling ng kanyang mga magulang na magtrabaho sa bukid. Dahil ang akala ng mga magulang nito ay pag-aaksayan ng oras ang paglalaro ng basketball. Ngunit tinanggihan niya ang kagustuhan ng kanyang mga magulang. Dahil may kanya-kanyang choice sila. Isang beses nagduda ang janitor sa universidad sa kakayahan ni Coach Don dahil siya ay dating coach ng mga babaeng basketball player. Sa harap ng mga itim na manlalaro, ang mga salitang ito ginawa ng isa sa mga manlalaro na minamaliit ang kakayahan ni Coach Don. Dahil dito ipinakita ni Coach Don ang kanyang kakayahang magsanay, pinagsanayan niya ng husto ang kanyang koponan at marami sa kanila ang naubos ang lakas. Si Coach Don ay pinagsabihan din si Shed na mukhang hindi seryoso sa kanyang practice. Sa gabi niyaya ni Hill, ang mga kaibigan niya na pumunta sa isang bar, pero ayaw pumunta ni David sa bar dahil maaga ang training nila kinabukasan. Sa bar, si Hill nakilala ang babaeng waitress na si Tina. Magdamag silang nagpi-party sa bar at kinabukasan ay bumalik sila sa training session. Ngunit halos lahat ay hindi nakahanda, kaya si Coach Don ay pinarusahan silang lahat kasama na si David na hindi man lang sumama sa bar. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pagsasanay, sabi ni Coach Don na siya ay gustong sanayin sila ng fundamental basketball at sinabihan ang mga manlalaro na itoon ang kanilang unang atensyon. Ngunit si Hill ay nag-showboating sa kanyang husay kaya't pinagalitan siya ni Coach Don at muling pinaalalahanan na lahat sila ay kailangang laruin ang laro sa kanyang paraan. Habang si Harry ay nakaranas ng pagbaba sa kanyang akademiko pag-aaral, ay may posibilidad siyang makakuha ng mababang marka. Kaya siya ay nanganganib na hindi makapasa sa pagsusulit, kaya't hiniling sa kanya ni Coach Don na pagbutihin ang kanyang mga marka sa loob ng 2 linggo. Hindi lang iyon, tinawagan din ni Coach Don ang ina ni Harry upang tulungan siya sa kanyang pag-aaral, sa paraang nagtagumpay si Harry sa pag-aayos ng kanyang mga grado. Pagkatapos ay sa susunod na sesyon ng pagsasanay, nang hindi nila alam na sila ay direktang sinusubaybayan ng board ng universidad. Nang makita nila si Coach Don na nag-recruit ng maraming itim na manlalaro, ay hindi sila sumasang-ayon sa paraan ni Coach Don. Sa kabilang banda ay natatakot pa rin si Shed na hamarang at magiging problema ito. Dahil ilang araw na lang ay haharapin nila ang regional competition. Kaya nag-atubili si Coach Don na nagpasyang pauwiin siya at alisin siya sa team. Si Shed ay tumutol sa desisyon ni Coach Don, ngunit hindi siya pinansin. Kinabukasan ay nagpakita si Shed, nilapitan niya si Coach Don at hiniling na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ngunit sa training si Shed ay nabangga si David at nasugatan, ngunit nagpumilit pa rin siyang maglaro, ay mas pinili pa niyang magsuot ng mask kaysa humiga sa treatment room. Nagpapatunay na siya ay nagbago, kaya nagpa siya si Coach Don na panatilihin siyang bahagi ng koponan. Sa ibang pagkakataon dumating na ang araw ng regional level match. Sa unang laban naglaro, ang 3 itim na manlalaro at 2 puting manlalaro na tiyak na ikinagulat ng mga tao at medyo hindi nagustuhan ng mga tao. Gayunpaman, ang koponan ay hindi nabigo at nakakuha ng medyo magandang resulta. Sa susunod na laban nagsimula silang magkaroon ng mga paghihirap na hinarap nila ang Gula at ang koponan ay nireranggo sa ika-4 na bansa. Ang mga Manero ay naiwan sa unang quarter. Labis na nadismaya si Hill sa mga resulta, kaya nakipagkita siya kay Coach Don sa locker room. Si Hill na hiniling na mabigyan ng kalayaan na maglaro sa sarili nilang paraan sa basketball, ngunit tinanggihan ang kanyang kahilingan. Sa second half ay ganun pa rin ang mga resulta gaya ng first half. Kaya si Coach Don ay humingi ng timeout. Si Coach Don ay tinawagan niya si Hill at binigyan siya ng pagkakataon sa sarili niyang paraan. Sa kalayaang ibinigay ng coach, sa wakas ay sinimulan ng mga Manero na bawasan ang gap. Bukod doon sa kanilang mabilis na laro, ay sa wakas ay nagawa nilang talunin ang kalaban at angkinan ang tagumpay. Mula noon ay dahan-dahan ngunit tiyak na nagsimulang maging sensasyon ang Manero at nakilala ng maraming tao. Sa wakas ay makakalaban na sila sa pambansang antas bilang regional representatives. Bukod doon ay nag-transform na rin sila sa isang solidong koponan na kinatatakutan ng kanilang mga kalaban. Ang kanilang kasikatan hindi lamang isang positibong epekto kundi pati na rin ang negatibong epekto sa kanila. Nagsimulang maganap ang kapuotang panlahi sa kanya laban sa mga itim na manlalaro. Binugbog pa ng isang grupo ng mga tao sa banyo ng restaurant si Shed. Hindi lamang iyon, nakatanggap din ng mga banta si Mary, ang asawa ni Coach Don. Ang insidenteng ito ay sapat na upang mag-alala ang mga manlalaro at ang pamilya ni Coach Don. Ngunit sinubukan nilang hindi ito pansinin. Sa susunod sa training ground, si Cager ay nakaranas ng hirap sa paghinga. Pagkatapos sumailalim sa pagsusuri ay napag-alaman na siya ay may hypertrophic cardiopathy at maaari itong magkaroon ng nakamamatay na kahihinatnan. Ngunit ipagpatuloy niya ang paglalaro ng basketball. Matapos malaman ang tungkol dito, si Coach Don ay agad nakipag-usap kay Cager at sinabing kailangan pa ng team ang kanyang sigasig. Ngunit hindi na siya gaganap bilang manlalaro at susuportahan na lamang ang koponan mula sa gilid ng field.
Nang marinig ito si Cager labis ang pagkadismaya dahil para sa kanya ang basketball ang kanyang buhay. Ngunit masyadong nag-aalala si Coach Don sa kanyang kalusugan. Dahil mas mahalaga ang kanyang buhay. Sa huli ay nagkaintindihan silang dalawa. Ang mga Manero na kasulong sa pambansang kompetisyon, maraming partido ang nagdududa sa koponan kabilang ang ilang opisyal ng koponan. Dahil maraming itim na manlalaro ang dinala ni Coach Don. Nakipagtalo sila na maaari itong makapinsala sa koponan kapag nag-advance sila sa next level. Napatunayan ito ng insidente sa airport. Pagdating ni Coach Don sinubukang kilalanin niya si Coach Ropp ang coach ng Kentucky University basketball team ang defending champion sa national level. Ngunit nang makita ni Coach Ropp ang mga Manero kung saan karamihan sa kanila ay itim ay agad siyang kumilos ng malamig at tila minamaliit ang koponan. Sa panahon ng laban sa East Texas ang mga minors player ay nakatanggap ng racist treatment mula sa audience nang pumasok sila sa court. Buti na lang at hindi ito lumaki kaya walang nangyaring masama. Nang magsimula ang laban ay nagawang dominahin ng mga Manero ang laro. Ngunit nakatanggap ng 4 na foul si David dahil hindi niya napigilan ang kanyang galit. Kaya nagpa siya si Coach Don na palitan siya sa pag-aalala na baka makakuha siya ng pulang card. Salamat na lang napanatili ng koponan ang kanilang pangunguna hanggang sa matapos ang laban. Pagkatapos ng laban ay nagtungo sila sa silid upang magpahinga. Ngunit pagdating nila ay laking gulat nila nang makitang magulo ang kanilang silid at puno ng mapuot na salita. Agad namang sinabihan ni Ross si Mo na magbayad ng bill sa panunuluyan at sinabihan ang mga manlalaro na agad na sumakay sa bus. Ang insidente ay tumama sa mga itim na manlalaro na parang kalaban nila ang buong mundo. Sa susunod na laban, sa laban na nagsimula sila sa isang masamang simula. Hindi solid ang kanilang pagganap at sila ay nahulog sa likod sa mga puntos at nagpatuloy ito. Nagpapanik si Coach Don na naupo pa siya sa maling upuan. Ang laban ay ang unang pagkatalo ng mga Manero mula nang sila ay pumasok sa pambansang kompetisyon. Pagkatapos ng larong si Coach Don ay nagpahayag ng kanyang galit sa koponan dahil sa hindi magandang paglalaro noong araw. Sa kabilang banda sa halip na introspect ang kanilang sarili, sinisisi ng mga puti at itim na manlalaro ang isa't isa, nagsalita si Ross sa pagsasabing ito ay mas masahol pa kaysa sa inaasahan. Pagkatapos matalo sa laban nakalimutan nila ang kanilang unang misyon ng pagiging kompetisyon. Sinubukan ni Coach Don na muling pagsamahin ang koponan at pag-alab ang sigasig ng kanyang koponan. Sinabi niya na panahon na para patahimikin ang mga haters sa pamamagitan ng pag-angkin ng tagumpay. Sa kabila ng pagkatalo ang mga Manero ay advance pa rin sa susunod na yugto. Sa susunod na laban na haharapin nila ang Kansas. Bago ang laban nakilala ng ina ni Cager si Coach Don at hiniling sa kanya na sumali ang kanyang anak sa susunod na laban kahit na 5 minuto lang. Pagkakataon ay nagsimula na ang laban-laban sa Kansas, nahirapan ang mga Manero na talunin ang kalaban. Sa katunayan ay nasa likod sila ng mga puntos kaya para maibalik ang mga bagay-bagay si Cager pinasok ni Coach Don. Si Cager dahan-dahan niyang sinimulan paliitin ang gap. Muling pinalitan ni Coach Don ang kanyang mga manlalaro at salamat sa desisyong iyon ay nagawa nitong mapantayan ang kalaban. Dahil ang laro ay isang tabla at sila ay pumasok sa overtime. Pagkatapos nilang lumaban ng husto sa dramatikong 2 round ng overtime ang mga Manero sa wakas ay nagawang angkinan ang panalo. Sa pamamagitan ng tagumpay na iyon may karapatan ang mga Manero na umabanti sa final. Pagkatapos ng laban na iyon ay humingi ng paumanhin ang isa sa board ng universidad kay Coach Don. Dahil minamaliit niya siya at hiniling sa kanya na kalimutan ang lahat ng sinabi niya. Ngunit ang mga manlalaro ay hindi naapektuhan dito. Sa katunayan sila ay masaya dahil sila ay nakarating sa final. Sa gabi hiniling ni Coach Don sa lahat ng mga manlalaro na magtipon sa court. Sa harap ng mga manlalaro na kanyang ipinarating ang kanyang plano para sa huling laban. Nais niyang buksan ang mga mata ng lahat na naging mapanghusga sa kanila at dahil doon ay nagpasya siyang laruin ang lahat ng mga itim na manlalaro kasama ang 2 reserba. Nang marinig ito si Jerry na isang puting manlalaro ay nagsabi na gusto niyang maglaro. Ngunit ibinigay niya ang pagkakataon para sa kapakanan ng tagumpay ng kanyang koponan at ang plano ng kanyang coach na itaas ang dignidad ng kanyang mga kasamahan. Sa ibang pagkakataon ang huling laban ay nagsimula na. Si Coach Don ay tinupad talaga ni Coach Don ang kanyang plano. 5 itim na manlalaro ng sabay-sabay ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng isang national level basketball championship sa Amerika. Nagsimula ang iba't ibang drama simula sa injury ni Harry at si David na madalas gumawa ng foul, hanggang sa napilitan si Coach Don na ilabas siya at ang climax ay ang mga Manero ay nahuli sa puntos. Salamat sa sigla at diskarte na ipinatupad ni Coach Don. Nagawa ng koponan na mapantayan ang laban. Naging mas kawili-wili at kahanga-hanga ang mga manlalaro ay nagsagawa ng mga basketball stunts na hindi pa nakikita ng mga tao noon. Matapos dumaan sa maraming pakikibaka at drama ang mga Manero sa wakas ay nagawang manalo sa laban at naging pambansang kampyon ng NCAA tournament. Mula noon ang iba pang mga koponan ay naging mas bukas sa pag-recruit ng mga itim na manlalaro sa kanilang koponan.
Ang mga hakbang na ginawa ni Coach Don na sa una ay nais lamang dalhin ang tagumpay ng kanyang koponan ay naging mas malaking epekto. Ang laban ng mga Manero laban sa Kentucky ay naging pinakamalaking pagkabalisa sa kasaysayan ng basketball. Lahat ng Manero na manlalaro ay naging matagumpay, simula sa mga naging profesional na manlalaro ng basketball. Samantala si Coach Don ay nagkaroon ng karera bilang isang coach sa Texas Western para sa 14 seasons. Habang si Coach Rupp ay nagsimulang magbukas sa pagtanggap ng mga itim na manlalaro mula noon. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.